Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, sa maikling oras na ito ay ating tatalakayin kung ano ang pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu. Ang pagsasagawa ng wudu ay napaka-importante dahil hindi tatanggapin ang sala natin kung walang wudu. At ito ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sinabi niya sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, idha kumtum ila salati fagsilu ujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, O kayong mga mananampalataya, kapag ninais nyong itayo ang pagdarasal, ay hugasan nyo ang inyong mga muka at ang inyong mga kamay hanggang siko, wamsahu biruusikum, at haplusin nyo ang inyong mga ulo. Haplusin nyo ng tubig ang inyong mga ulo at hugasan nyo ang inyong mga paa hanggang bukong-bukong. So ito ay utos mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya sa Quran. Kaya naman, napaka-importante ang pagwudu. At ang pagwudu ay kondisyon ng ating pagsasala. Hindi tatanggapin ang ating sala kung walang pagsasagawang wudu. Batay na rin sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, La yakbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tatanggapin ng Allah ang sala ng isa sa inyo kapag nakagawa ng karumihan hanggat hindi siya nakapag-udu. So ganun po ka-importante ang pagsasagawa ng udu, mga kapatid. At ang pagsasagawa ng udu ay hindi lang ito ang paghuhugas ng ating mga muka, kamay at paa. Ang pagsasagawa ng wudu, mga kapatid, ay napakalaking biyaya sa atin bilang mga Muslim, sapagkat ang pagsasagawa ng wudu ay nakakabura ng mga maliliit na kasalanan. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahti adfarihi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang magsagawa ng wudu at pinagbutihan niya ang pagsasagawa nito, ay lalabas ang kanyang mga kasalanan mula sa kanyang katawan hanggang sa lumabas ang kanyang mga kasalanan sa kanyang mga kuko. So ibig sabihin ay natatanggal niya ang mga maliliit na kasalanan natin sa tuwing tayo ay nagsasagawa ng wudu o sa tuwing tayo ay naghuhugas ng ating mga katawan. At sa ibang salaysay sa hadith, binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ang isang alipin o ang isang Muslim ay nagsagawa ng wudu, hinugasan niya ang kanyang muka, ay lalabas mula sa kanyang muka ang lahat ng kasalanan na ginawa ng kanyang mga mata at sasabay ito sa tubig. At kapag hinugasan niya ang kanyang dalawang kamay, ay lalabas mula sa kanyang kamay ang lahat ng kasalanan na ginawang pang-aabot ng kanyang mga kamay kasama ng tubig. Kapag hinugasan niya ang dalawang paa, ay lalabas mula sa kanyang paa ang lahat ng kasalanan na ginawa ng pang-aapak ng kanyang mga paa kasama ng tubig, hanggang sa siya ay lumabas na lubos na dalisay mula sa kasalanan. So isa po yan sa mga nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nangangahulugan na sa tuwing tayo ay nagsasagawa ng wudu, ay nababawasan ang ating mga maliliit na kasalanan. So sa ngayon po, tingnan po natin sa maikling video na ito kung paano hugasan o paano ang pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu. Bago mag-umpisa sa wudu, ay dapat magkaroon ng layunin o niya. Isa puso ang layunin na magsasagawa ng wudu at huwag ng bigkasin. Pagkatapos ay sabihin ang Bismillah o sa ngalan ng Allah bago mag-umpisa.
Hugasan ang mga kamay hanggang sa may pulso ng 3 beses. Magmumog at isinga ang tubig na ipinasok sa ilong. Gawin ang mga ito ng tig-3 beses. Hugasan ang muka hanggang sa magkabilang tainga at mula sa tinutubuan ng buhok sa noo hanggang sa dulo ng balbas pababa. Hugasan ng 3 beses. Hugasan ang kanan kamay at braso mula sa dulo ng daliri hanggang siko ng 3 beses. At pagkatapos, isunod ang kaliwang kamay at braso mula sa dulo ng daliri hanggang siko ng 3 beses. Haplusin ang ulo ng 1 beses. Basain ang mga kamay at pagkatapos ay ihahaplos mula sa unahan ng ulo sa tinutubuan ng buhok sa noo hanggang sa ulihan nito o sa tinutubuan ng buhok sa batok at ihaplos pabalik sa unahan ng ulo. Haplusin ng 1 beses ang mga tainga. Ipapasok ang mga hintuturo sa butas ng mga tainga habang ang likod ng mga tainga ay hinahaplos ng hinlalaki. Hugasan ang kanang paa mula sa dulo ng mga daliri ng paa hanggang sa may bukong-bukong ng 3 beses. At pagkatapos, isunod ang kaliwang paa, hugasan mula sa dulo ng mga daliri ng paa hanggang sa bukong-bukong ng 3 beses. Pagkatapos may sagawa ang pag-uudo, ay sabihin ang katagang, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh. Nakita po natin mga kapatid kung paano isagawa ang pag-udo. May kunting paalala po tayo. Ang pagsasagawa ng udo ay panatilihin natin sa kanyang pagkakasunod-sunod. Pangalawa, ay dapat ang pagsasagawa ng udo ay tuloy-tuloy, hindi siya napuputol. At bilang panghuli mga kapatid, banggitin natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binanggit niya na ang kanyang ummah ay darating sa araw ng paghukom na sila ay may mga maliliwanag na muka, tanda ng kanilang pag-udo. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah gurran muhajjalina min atharil udu. Faman istata'a minkum ay yutila gurratahu falyaf'al." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katiyakan, tatawagin ng aking umma sa araw ng paghukom o sa araw ng pagkabuhay muli na may mga maliliwanag na muka at nagniningning ang kanilang mga kamay at paa, tanda ng kanilang udo. Tanda ng kanilang udo. Kaya sino man sa inyo ang nagnanais na palawigin ang kanyang ningning, ay hayaang gawin niya ito. So hanggang dito na lamang po. Wassallallahu ala nabiyyana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.